Marcos Jr. mag-endorso umano ng kandidatong magpapatuloy sa kanyang laban kontra korupsyon. Mr. President, hindi ko alam kung nagpapatawa kayo. Ano po ba yung sinasabi nyo laban kontra korupsyon? Alam nyo po, hindi po ina-announce yan na ako may laban kontra korupsyon. Pinapakita po yan. Si Tatay Digong po, ang alam ko pong may pronouncement siya, yung war on drugs. Yung mga war on corruption, kami na lang po nagsasabi noon. Pero ang meron siyang sinasabi na war on drugs lang. Pero sa totoo lang po, kitang-kita po natin yung war on corruption ni Tatay Digong. Di po niya kinakailangan mag-announce na ganito, anti-corruption ako, pinapractice niya po. O, kitang-kita po natin yung mga nawala po yung mga laglag bala, no? Ano pa yung mga practice na biglang nawala? Nagbayad ng buwis yung mga oligarko. O, sila, legal corruption yung ginagawa ng mga oligarko eh. Hindi sila nagbabayad ng buwis dahil nalulusutan nila, nakalusot sila sa mga batas. Mr. President, sana hindi po salitaan lang. Dapat pinagmamalaki nyo, ito ang binubunga ng aming anti-corruption. Natukoy namin ang mastermind at nakakulong ng mastermind ng pinakamalaking korupsyon. Hindi. Alam na ng lahat ng tao kung sinong mga mastermind. Ang mahirap, i-announce na, yan ba ang anti-corruption? Ngayon lang po, mga kapatid, noong araw, may isang lalabas na kakanta laban sa korupsyon. State witness. Ang tawag natin dyan, mga star witness, di ba? Tawag dyan mga star witness. Isa lang. Isa lang lumantad. Naalala ko nung araw, may mga nagkakapelikula pa eh. Yung sa Visconde Massacre, meron dun isang lumantad, yung babae. Nakalimutan ko na pangalan. Etong sa Napoles, meron lumantad, si Louis. Halos pa isa-isa lang eh. Dito, sa corruption po ng flood control, napakarami pong lumalantad. Nariyan po si Chavit Singson. Nagsasabi, ayan, si Jessica Alparo. Nagsasabi po si Chavit Singson na ito ang mga palpak na proyekto sa Ilocos Norte, etc., etc. Meron po yung 18 Braves, meron po yung si Gutesa, nariyan po yung mga Diskaya. Ang dami pong lumalantad eh. Dati po, isa lang ang lumantad, mga whistleblower na tinatawag. Si Sandra Cam, di ba? Yan yung mga tao na yan eh. Dito po, sangkatutak na yung lumalantad. Ang nagpapakulong pa sa kanila, ang nagre-reklamo pa sa kanila, yung mga tinuturo nila. Dapat itong lumalantad before, pag may lumantad, protektado kagad, witness protection program. Dito pag lumantad, kaso abutin mo eh. Wala po ako narinig na kinasuhan ng mga lumantad nun. Hindi kinasuhan si Jessica Alparo, hindi kinasuhan si Louis, hindi kinasuhan yung iba pang mga lumantad na naglalantad ng mga katiwalian. May kinasuhan pala. Si Losada ba yun? Sa NCT. NCT deal. ZTE? Ano ba? NCT ba o ZTE? Basta yun. Si Jun Losada, kinasuhan din. Pero alam nyo po yun, paisa-isa lang po, paisa-isa. Dito po sangkatutak po yung naglalantad. Wala pong gustong makinig yung mga ZTE deal. Di ba? May lalantad tapos makakabuo po ng kaso buhat sa paglalantad niya.
Nalulutas po yung mga problema. Dito po, sangkatutak po ang lumantad. Nariyan si Libiste. Putya, lahat ng lumantad, kinasuhan eh. Lumantad si Libiste. Ngayon, ang kaso niya, yung mga tanim pokpok. Lumantad yung 18 soldiers, sangkatutak ang kaso nila. Lumantad yung Diskaya, kulong ang mga Diskaya. Nanawagan si sige, magsabi kayo ng ng mga katotohanan para kayo maging state witness. Yan, kaya pinaglalaban ni Marcoleta dahil po siya nag-aya nun eh. Ang dami po nilang naituturo. Talagang tinuturo po nila yung mga kasangkot. At itong mga to ay kasangkot. Sila po yung nagdi-deliver. Diskaya po. Sila po yung kontraktor. Pinaliwanag nila lahat paano yung rig bidding. Ang dami pong binulgar ng mga Diskaya. Yung wala pong binubulgar, yun po ang state witness. Natuklasan natin yung kunwari lang pala, alam na pala ng lahat kung sino po yung mananalo. Pero lumalahok pa rin yung iba dahil para hindi halata na alam na yung mananalo. Rig bidding. Saan po natin natuklasan yan? Kay Diskaya. Yung mga porsyento kay Diskaya. Ang dami natin natuklasan na katiwalayan. Kaya dahil dyan, si Diskaya ay nakakulong. Baliktad eh. Yung mga naglalantad, yung mga contractor, po na hindi po nagsalita, hindi po sila naglantad ng kahit na tumahimik po. Walang mga kaso. Hindi sila nakakulong. Recently, yung gumawa po sa EDSA, hindi ba nakakatawa? Nire-repair yung nag-repair. Nabasa ko lang, tawa ako ng tawa eh. Hindi po ba nakakatawa yan? Nire-repair yung nire-repair yung trabaho ng nag-repair sa EDSA. Nire-repair na po yung trabaho ng nag-repair sa EDSA. Tapos, sila pa rin yung nakakontrata hanggang sa, alam niyo po, fantastic talaga dito eh. Magagalit-galitan si Dizon. PI, bakit bako-bako agad? Kaya, eto gagawin natin. Ipapagawa natin yan sa gumawa. Pero hindi na tayo magbabayad. Hindi po ganun ang gusto namin katarungan. Ang katarungan po, tanggalin nyo, suspindihin yung gumawa ng nag-repair sa EDSA na sira agad. Bakit daw sira agad? Alam nyo kasi asfalto, si Vince Dizon pa nangatwiran. Ha? Alam nyo kasi yung asfalto, pag naulanan, rumurupok. Puta, rumurupok daw yung hindi ganito, parang madaling masira. Bakit nyo lalagyan ng asfaltong madaling masira? Anak ng pupa, bawal maulanan. EDSA. Dapat inunan nyo muna. Ganito dapat binsang ginawa mo. Dapat inunan nyo muna, bago nyo ipagawa yan, gumawa muna kayo ng batas, bawal umulan sa EDSA. Bago nyo ni-repair. Para hindi pupunta yung ulan doon. Anong klaseng paliwanag yan, Vince Dizon? Na yung aspalto kasi, ng pupa. Naglolokohan tayo eh. Hindi ba aspalto yung NLEX at SLEX? May semento yan. Pinatungan ng aspalto.
O, balik tayo dito. Alam mo, Mr. President, kung ikaw bilib ka sa anti-corruption, asan po ang pruweba na may anti-corruption kayo? 4 na taon na kayo eh. Alam niyo nung kay Tatay Digong, araw pa lang si Tatay Digong nahinto na yan lintik na paglalaglag ng bala. May resulta po dapat. Parang ngayon, parang may premyo pa eh. May problema na nga tayo. Ang pinaka-biggest corruption na nga natin na tinatawag, itong flood control. Ngayon, meron pa, babudgetan nyo na naman yung flood control ng 107 billion. O ano po sabi ni sino ba yung nagsabi nun? Ayan, si Panelo, ano sabi ni Panelo? Ang nakikita ko dyan sa 107 billion flood control funds, mayroon na naman silang pagnanakawan. Kita nyo po, sana nakikinig kasi kayo sa mga tao, hindi yung baliwala sa inyo lahat. Saan kayo nakakita? Hindi nyo pa nga nakita yung problema sa flood control. Kung yung flood control ba ay talaga nakakabawas ng baho o hindi, pupunduhan nyo na naman. Sikat na sikat tayo sa buong mundo ngayon. Fantastic. Bumabaha ng basura. Asan na po yung mga dilawan na ang lakas pong bumanat sa Dolomite? Dating basurahan, naging pasyalan. Ayan po ang Dolomite. Sabi nyo, punong-puno na pag-aaksaya, etc. Ngayon, nasan kayo nung yung basura yung wala di ba? Hindi nyo babanatan O, ito po, may sumagot po kasi parang clueless na rin po si MMDA General Manager Torre. Sabi po ni Torre, mga kababayan, ano ang konkretong solusyon ninyo sa basura? Makikinig ako. Ito po, may solusyon po si Retired General Orlando De Leon. Kung totoo man to Nick, Nick si General Torre. Kung totoo man to Nick, may 2 recommendations lang ako para masolusyonan ng basura. Una, gawin mong aid yung Brave 14 at umpisahan mong bawiin yung mga basurang diniliver nila sa mga bahay at lugar ng mga magnanakaw. Ikalawa, gamitin yung basurang nasa maleta para malinis ang basurang nasa ilog at kalsada. Yan po. Maraming salamat po, Retired Brigadier General Rolando De Leon, sa iyong magandang payo. Ayan. Ngayon, patulan natin si BBM. Ito kasi sabi niya, Marcos Jr. to endorse 2028 presidential candidate who will continue his anti-corruption drive. Magpapatuloy daw ng anti-corruption drive. Alam niyo, Mr. President, ako na po magsasuggest sa inyo kung sino i-endorse nyo kasi wala pa raw siyang pangangalanan dahil malayo pa naman daw. Ako na po, kung gusto nyo talaga na susundan kayo, yung talagang susunod, kahit na ano pong gawin ninyo, susunod. Si po yan, si Anticler tsaka si Matibag. Di ba? Kasi kahit na anong gawin nyo, susunod sa inyo yan. Si Anticler ang president, si Matibag ang vice president. Kaya lang, winnable ba yun? Hindi, di ba? O yung pinakamalakas nyo na. Yung pinakamalakas ng pwede nyong endorso, si Leni Robredo at saka si Rapi Tulfo. Para naman may laban-laban si BP Sara at saka si Senator Marcoleta or BP Sara at Senator Bongo or BP Sara at Senator Robin Padilla. Yun na po. Mamili na kayo dyan sa 2 tandem nyo. Kaya lang, hindi kayo sigurado kay Leni. Dahil nung 2022,
Ang tawag sa inyo niyan, sinungaling, di ba? Hindi kayo nagpapakita. Biglang binigyan nyo lang ng 500 million, goods na kayo. Ah. Ibig sabihin, baliktari niya, Mr. Baka umuo yan. Pag nanalo yan, putya. Anti-corruption ba? Sige, unahin namin kayong pamilya Marcos. Bagamat malabo mangyari kasi hindi nila tatalunin si BP Sara. Pero napaka-ironic, no? Di ba? Yung i-endorso ni Marcos, halimbawa, sila pala habulin. kunwari natalo si BP, nanalo si Lenny, halimbawa. In-endorso ni Marcos. Tapos siya habulin. Alam mo yung mga dilawan ganyan. Tandaan nyo, ang paniniwala nila, unahin lang yung mga Duterte kasi Duterte, pero isusunod yung Marcos. Napakahirap niyan. Yan ang katambal mo yung mga yan, napakahirap. Lalo na yung mga tulpo. Pag hindi popular nakabata yan sa, ano tawag doon? Viral. Virality yan, pinahiral ng mga yan.